For a last question from me at this point. Miss Julia, you sent us a copy of an audio file that came into your possession. Now, noting that the Philippines Republic Act number 9208 as amended grants immunity from liability to a victim of human trafficking who transmits a recording involving a violation of that law, and noting further that this audio file had been also circulating already on the internet, the committee will play this audio file now. Makagamit sa inyo ang anak lang. Wala'y kabubuto niya. Ikaw, panik, na inagaruan niya. Pag ilapas niya mo, imo gilapastanan ang balaod. At yun kang wala'y ko kaluoy, pinagi sa duha o tulo ka saksi. Napingwit na satanas doon. Kapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila. Gano'ng kapakita ko man sila diyan, malipayon sila. Hindi sila malipayon. Kato sila, gukuro na kuto. Abilan, tapos sa ila. Pabayaron ko sila kanan. Kaya naiutang sila sa ministry na ako. Naiutang sila sa kingdom. Bayad to sila madaling tugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Pila na sa pastoral na naigo na tapat sa kuha. Iya pa ninyo. Di man niya kung mapasakitan, membro lang. Pagka nag-contact ng lalaki niya, nag-keep sex ka na sa iya. Yatag mo na mong kawalingon sa iya. Pag sa internet, mag I love you ka na. Yatag mo na mong kawalingon sa iya. Dato ko, nagsali ko sa imo, yatag na kung kuman ako sa imo, itraitor ko nimo. Itraitor ko nimo. Kasi akong bato. Dato ko, para mabawi akong tungo ko sa akong bato. Ikaw o kang driver, tatyong taka. Siguraduhan ako, mamatay mo ba? Dito pa ako makabawi sa akong tungo. Pabita ang Muslim, doon ay honor killing. Hindi na akong katalikotan ng ministry. Hindi mo makamatay. Pero yung pagtungo, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto niyo matalikod. Sulod ako ng NPA. Isang kadre ka lang, sulod ka ng NPA. Pagka nakalitsur na kapila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag di gawas ka, ukulong ka, patyun ka. Sulod mo umatya. Sulod mo gobyerno sa Amerika. Pag ipasulod ka diya sa ilang CIA, ipasulod ka sa ilang FDA, ipasulod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka sa mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo talikod ka, di ka bukuron. Inani ang akong commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pili mo traitor sa inyo. Pag nag-traitor mo, na'y bukod sa inyo. Patay mo dito. Kapahamakan na inyong ginatuan. I-implement ko natin. Unang-unaan ninyo na ba? Pagkalaluan ninyo, ang pangunang-unaan ninyo sa ministry na ko. May pamilya mo. Ikaw pa din, may inahan ka din, may isuhol ka. Katong isuhol niyo mo. Pati na imo isuhol sa gawas. Kung doon natin na, wala ibili na na. Yan na kalalo ang commitment na ito, Dre. Kung nag-communicate mo lalaki, pagkatapos mo, report mo sa kuwa, Dre. Samtang niya mo sa akong malay, ang gusto na ako, Dre, may tumano. Hindi mo pwede mo tuman, Dre, sa gusto ninyo, at hindi na gusto. Kapuyong kumagod na kanimal, nagtutak sa tanas, Dre, ba? Naibog pa ng mga moros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila, magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Kasi para mawala stress. Ilan ako ang yung weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kaya di na nakabubutol sa mahan. Kaya di mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Miss Julia, before my questions to you about this audio file, Mr. Quiboloy, huwag kayong mag-alala. Magkakaroon din kayo ng oportunidad na magresponde. Didigin lang natin kasama lahat ng mga victim survivors testimonies muna. At bahagi din po ito ng karapatan nyo marinig yung mga akusasyon
laban sa inyo bago kayo magresponde. Dadako na po ako kay Apollo Kibuloy. So, Mr. Kibuloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Ms. Valdehuesa. Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, Madam yung Chair. tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact na Kahit in estimate po. more or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million Oo. sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Julia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi, Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil Oo. tinatanong ko muna yung mga Yes. testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Julia. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, Ganun din. pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle Wala ng pong KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayo nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo, pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit.
Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses niyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses niyo ba yon, yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko, pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. All right. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane? I invoke my right to remain silent on that Alright. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, invento po nila yan eh.